Hindi mo makagawa sa akin ang maging ako! Tandaan mo yan! Sila ba yung mga babaeng pinapahanap po sila? Hindi ko kayo mabibigo. Titisti ko sila lamang kay Felix. May pinainom po siya gamot sa akin. At pagkatapos nun, nakatulog na po ako. Pagising ko po, nakaubad na ako. Nagsamantala na ako ni Felix Rastro. Hindi totoo ang kasasal niyo! Naaawa ka sa nagpahirap sa'yo. Sabihin mo sa akin, Melissa, you still love Felix? Teka, ano kaya ginagawa nila ngayon? Siguro magkasama sila sa kama, no? Uy! Hindi ka na, Roberto. Naantay na ko ni Eva. Sige, salamat. William, magkita tayo. Ipagagawa ko sa'yo. Oh, ano na naman bang pinapagawa mo dun sa tuta mo? Duda ako kay Melissa eh. Hindi ka agad siya nakasagot nung tinanong kung mahal pa niya si Felix. Baka magbago pa ang isip niya. Baka biglang patawarin niya at iurong ang kaso. Kaya mas maganda siguro kung mawala na ng tuluyan si Felix. Ano? Anong ibig mo sabihin? Oh, buti naman at dinala mo kami dito, pre. May sisilipin na ako dito. Ganun ba? Sige, iwan na kita dito, ha? Psst. Psst. Si Tulis, tawagin mo. Mayor. Mayor. Alam po si Tata. Si Tata. Sige. Sir, Gusto mong rumakit? ilan ba naman kita tinanggihan? Ano racket yan, sir? Alam mo nang gagawin mo. Walang dapat makakalam dito. Sagot kita. Yes, sir. Salamat. Kailan mo balak itago kay Evan totoo? Hindi ko pa alam, Ami. Alam ko masasaktan siya kapag nalaman niya ko ng totoo. Ayan ka na naman eh. Alam mo, Melissa, kung lagi nalang pakiramdam ni Eva iisipin mo, paano mapaparusahan si Felix niyan? Sabihin mo na sa bata yung totoo. Maintindihan ka niyan. Tsaka maraming tutulong sa'yo, magpaliwanag sa kanya. Masyado pong bata si Eva para masaktan. At alam ko kung gaano niya kamahal si Felix. Mababaling din ang atensyon niyan kay Roberto. Lalo na ngayon, mas nakikita niya si Roberto kaysa kay Felix. Tsaka alam mo sa tingin ko, magiging mas mabuting ama si Roberto kaysa dyan kay Felix. Para mo namang sinabi nag-a-apply si Roberto maging ama ni Eva? Mabait din si Roberto dyan kay Eva. At yun ay dahil mahal ka pa rin niya. Kaya ka nga na tinutulungan, di ba? Alam mo, pagkakataon mo na to para dugtungan yung kahapon ninyong dalawa. Kaya kalimutan mo na si Felix. Ibaling mo na ang atensyon mo kay Roberto.
Hindi ako pwede mawala! Kailangan mo lumagin ako! Oh! Brad, bawal ako! Dala sa hospital to! Daddy? 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 Eva, nanaginip ka. Daddy! Eva, nananaginip ka lang, anak. Mami, napanaginipan ko po si Daddy. Sinasaktan po siya ng mga monster. Hindi yan totoo, anak. Para pong totoo, Mami. Humihingi pa nga po ng tulong si Daddy. Mami, tulungan po natin si Daddy. Anak, walang masamang nangyayari sa daddy mo. Dito lang ako, ha? Dito lang ako, tama na. Tulog na, tulog na. Kaya umiyak, ha? Panaginip lang yun. Opo. I'm so glad you came, Regina. Mahirap talagang mawala si Felix eh. Ngayong wala na siya. Pakiramdam ko mababaliw ako sa lungkot. I miss him so much. Ophelia naman. Isang araw, lubos-lubos na ang magiging saya mo dahil magkakasama na kayo uli ni Felix. And I'm sure, acquitted siya dyan sa kasong yan. Sana nga, Regina. Sana nga. Madam, kanina pa po nagre-ring ang cellphone niyo. Hello, Kenneth? What? Anong nangyari kay Felix? Mabuti naman naayos yung kaagad yung property. Papadala ko na lang sa'yo yung commission. Thank you, sir. Hindi ko napuruan si Felix Rasco. Ano? Mga wala kayong silbi. May sugod ka agad sa clinic. Ibig sabihin, palpak kayo magtrabaho? Umalis ka na nga sa harapan ko. Alis! Pare, minsan mo na nadumihan yung kamay mo. Ano patay mo yung inaakala mong rapist ni Melissa? You're not a killer para gusto yung mamatay si Felix. Wala namang magagawa yung tao yan eh, kung gusto kong makuha si Melissa. Wala na yung visa kasal nila. At galit pa ngayon sa kanya si Melissa. Maybe you're right. Baka nagmamadali lang akong makuha ang loob ni Melissa. And besides, kung namatay siya ngayon, ang aga lang natapos ang paghihirap niya. Mas maganda siguro kung gumapang siya sa hirap habang nakakulong. Exactly. Si Melissa muna ang tatrabahuhin ko. Hindi na ako makapaghintay na masintensyahan yan si Felix bago ko makuha ng buong buo si Melissa. Oh, ang kanin. Sarap niya, Nay. Asan si Eva? Linisin ko na. Pababa na rin siguro yun. Kasalukuyang nasa klinik ngayon ang kamakailan lang ang inarestong si Felix Rastro. Di umano'y nasaksak ito sa kulungan ng kasamahang preso. Si Rastro ay isang businessman at managing director ng isa sa pinakakilalang mining corporation sa bansa. Nakulong ito sa salang rape. Nakakulong si Daddy? Eva, anak.
Bakit hindi niyo po sa akin sinabi na nakakulong si Daddy? Kasi, anak, alam ko masasaktan ka. Ikaw po bang nagpakulong sa kanya, Mami? Sabi po nung babae sa TV, nasaksak daw po si Daddy. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Mabait naman po si Daddy. Bakit niyo po siya pinakulong? Kawawa naman po si Daddy. Dito yung kamag-anak ng inmate. Felix! Madam. What happened to my son? Felix! What happened to him? Tita, nasaksak po si Felix gabi ng isang inmate. Maaga po ako dumalaw kaya nalaman ko po agad. Bakit hindi mo ko tinawagan kagabi? Sorry. Minor ho lang sugat ni Felix po. Ang sabi po ng warden, ligtas po siya sa panganib. Kahit pa. What's going on here? Hindi niyo ba binabantayan mga inmates ninyo? Madam, pasensya na po. Huwag po kayo mag-alala. Nag-request na po ako na mapalipat po yung gulo kagabi. Felix. Felix. Thanks God you're okay, anak. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may masamang mangyari sa'yo. Rosita, I'm okay. Huwag na kayo umiyak. Hindi na mauulit ito, Felix. Gagawin ko ang lahat na parang alam ko para ma-acquit ka, anak. Pinapangako ko. Anak, I'm sorry. Pero may nagawang kasalanan ng daddy mo. Nag-sorry naman po siya, di ba? Bakit kailangan niya pang makulong? Kasi anak, malaki yung ginawang kasalanan sa akin ng daddy mo. At kailangan niya managot sa batas. Pero hindi na niya to ulitin. At hindi rin siya tularan ng iba. Paano pag sinaktan po ulit siya ng mga preso? Kailan po siya makakalabas? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Kasi ayaw mo siyang palabasin kasi galit ka sa kanya. Lola, pwede po ba natin puntahan si Daddy? Gusto mo bang sabihin natin sa mami mo yan? Hindi naman po siya papayag. Alam mo, Eva, totoo yan. At saka sasama lang ang loob ng mami mo pag nagpumilit ka pumunta kay Daddy Felix. Isa pa, bawal ang bata sa kulungan. Di ba po ba ang mga tao sa kulungan? Baka may gawin na naman silang masama kay Daddy. Kawawa naman po siya. Eva, naging bad si Daddy. Kaya tama lang sa kanya yun. Ami, ano ka ba? Mabuti na nalaman na ni Eva yung totoo, Melissa. Naaawa pa rin ako kay Eva eh. Pero hindi ko naman matanong sa kanya kung ano magpapagaan ng loob niya. Kasi isa lang isasagot niya sa akin.
siyang palayain ng daddy niya. You should stop worrying about Eva. I'm here to help you. I'm here to help you na matanggap niya ang katotohanan na kailangan sa kulungan magbayad ang daddy niya. Eventually naman, makakalimutan ni Eva si Felix, lalo na't ngayon hindi na sila nagkikita. Sana nga. Kaya ako siya, huwag mo na problemahin. Mabuti pa, sumama ka sa akin ngayon. Saan tayo pupunta? I have a surprise for you. Halika na. Mabuti naman mabilis mo bumalik ang sugat mo. Sabi ni Warden, babalik ka na daw sa selda. Felix, sigurado ka bang walang nag-utos na saksakin ka? Honestly, bro, naisip ko na yun eh. Halos lahat naman ng kasama ko dito halang ang kaluluwa. Kahit sino pwede makagawa ng masama. Paano ka? Habang kasama mo yung mga sangganong yun, delikado ka sa selda. Alam mo, makakalabas din ako dito. Kailangan mangyari yun. Kasi kailangan ko na makita yung mag-ina ko eh. Lalong-lalo na si Eva. Miss na miss ko na siya, bro. Gusto mo makita anak mo? Baka makagawa ako ng paraan para magkita kayong dalawa. Oo, miss na miss ko na siya. Pero ayoko naman makita niya kung ang ganito yung kalagayan ko. Ayoko na kitang nahihirapan si Eva. Gusto ko na alala lang niya ako yung magiging mabuting ama ko. Hindi yung nakakulong dito sa ganitong klaseng kulungan. Hindi bilang isang rapist. Kaya kahit mahirap sa akin, titiisip ko na hindi siya makita. Bigay ko yan para sa'yo, ha? Lagaan mo yan. Siya muna ang kasama mo habang wala si Daddy. Ha? Pero Daddy, ikaw pa rin po ang gusto kong makasama. Sana, Daddy, magician ka na lang para mamagic ko si Mami at hindi na siya galit sa'yo. Naku, yung mga magician na yan, nagsisinungaling lang yan. Nanloloko sila, akala mo magaling. Ako, ayoko na magsinungaling sa mami mo. Gusto ko mapatawad niya na ako ng kusa. Ayoko na siya lukuhin. Apo! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Halika na, nakahanda na yung pagkain. Hindi mo ba ako sasaluhan? Lola, hindi ko na po ba makakasama ang daddy ko? Apo, makakasama mo pa ang daddy mo. Kaya lang, medyo matatagalan. Wala na po magsusundo at hatid sa akin sa school. Ano ka ba naman? Nandito naman ang lola, saka ang mami mo, di ba? Gusto ko pong makita si Daddy. Sana kahit nakakulong siya, nakikita ko pa rin siya, Lola. Gusto ko pong mayakap si Daddy. Bakit na naman tayo nandito, Roberto? Kasi, Melissa, dito na kayo titira ni Eva at ni Nay Amor. Sobra naman yata, Roberto, kung pati yung tirahan namin, ikaw yung mamamroblema. At alam mo,
Sapat na tinutulungan mo ko sa kaso ko. Melissa, hindi ko naman ginagawa to para sa'yo. Para rin to sa sarili ko. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita na komportable ang buhay mo. Kaya sana pagbigyan mo naman ako. I'm sorry, Roberto. Pag tinanggap ko to sa'yo, baka mahirapan ako makabayad ng utang na loob. Huwag mo na kami problemahin. Okay na kami sa bahay ni Ami. Sige, kung yan ang gusto mo. But if you change your mind, bukas lagi ang pinto ng bahay na to para sa'yo. Para sa pamilya mo. Papasok lang ako sandali sa loob ha, at may kukunin ako. Dito ka lang ha? Huwag kang aalis. Opo. Sandali lang ako. Alam mo, nakita namin yung daddy mo sa TV. Oo nga, sikat pala ang daddy mo. Sikat na masamang tao. Hindi masamang taong daddy ko. Eh, bakit siya nakulong? Siguro, nakapatay yung daddy mo, no? O kaya, magnanakaw siya. Hindi sabi masamang taong daddy ko eh. Akin na to. Akin to, bigay sa sabi ko. Ibigay mo sa akin. Akin na to. Ginagawa niyo sa apo ko, ha? Malis ka kayo dito. Ano ba ginawa ng mga batang yun? Hindi masamang tao si Daddy. Mabait si Daddy. Mahal na mahal ko ang Daddy. Ayaw mo na, huwag mo na sila intindihin, Eva. Gusto ko pong makita si Daddy. Please, Lola. Samahan niyo po ako kay Daddy. Parang awa niyo na po. Pinapalipat na pala kayo ni Roberto sa bahay na binili niya, tapos tinanggihan mo pa. Mami, hindi naman tama yun. Kahit sinasabi ni Roberto na hindi naman talaga sila kasal ni Rebecca, mag-asawa pa rin ang tingin sa kanila ng mga tao. At isa pa, kakawalan lang ng bisang kasal namin ni Felix. Bakit naman tingnan? Nagmamagandang loob lang naman yung tao eh. Tsaka isa pa, di ba, sabi niya, gusto nila makabawi sa mga pagkukulang niya sa'yo. Pero hindi niya naman ako kailangan bigyan pa ng bahay. Isa pa, ayoko mabaon ng utang na loob sa kanya. Melissa, para na lang kay Eva. Mas maganda yung environment ng kalalakihan niya dun sa bago niyong lilipatan kaysa dito sa bahay ko. Mas mabilis kayo makakapagbagong buhay. Morning. Oh, akala ko ba tinagyan to ni Melissa itong bahay na to? Bakit pinapaayos mo pa rin, pare? Hindi, porke tumanggi si Melissa na tumira rito, may susuko na ako. Mapapapahig ko rin sila lumipat dito, Rico. Eh, paano pag nalaman to ni Rebecca? Malaking gulo na naman to, pare. Naayos ko na yan. Ang alam ni Melissa, hindi kami kasal ni Rebecca. Oo nga, eh, what if si Rebecca magsabi kay Melissa na nakasal pa rin kayo? Rastro, may bisita ka. Nakakawa, kaya pinayagan ko na. Sino daw? Lahat ng baho niya, attorney, ilabas mo na. Masyado niyang pinahihirapan si Felix. Pwes, pahihirapan ko rin siya. Bakit parang takot kang umuwi dito? May ginawa ba sa'yo si Roberto? Napakausap kay Rebecca. I just want to remind you na huwag mo ulit gagawin yung panggugulong ginawa mo sa amin ni Melissa. Mananagot ka sa akin. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin ng totoo, Felix? Shut up, Melissa! Hindi ako papayag na matalo mo pamangkin ko! Ang katotohanan pa rin ang mananaig sa huli. Kaya ihanda mo na ang sarili mo, Felix.
para sa buhay mo sa loob ng kulungan.